Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Shaul at Z, si Z ay nagsalita at sinabi, "Mga kasamahan, si Sect Master Daryl ay hindi basta-basta kumikilos para hindi tayo mapahamak lahat." Tulad ng sinabi ni Shaul kanina, si Sect Master Daryl ay masyadong nag-iingat ngayon sa kanyang kinikilos. At ang kanyang ninanais na maging pinunong general ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga Engkanto ay para tayo ay kanyang mailigtas ng hindi tayo napapahamak. Sabi ni Z sa lahat. At si Shaul ay muling nagsalita at sinabi, "Tama si Z mga kasamahan. Kaya tumungo dito si Sect Master Daryl ay may mahalaga siyang nais iparating sa ating lahat. Ang kanyang mga salita na dapat niyong marinig ay dinaan niya lamang sa amin ni Z. Upang hindi makapagbigay pansin sa mga kasundaluhan. Kung tayo ay kanyang kakausapin lahat ngayon, baka makapagbigay pansin ito sa mga kasundaluhan. At baka ito pa ang maging dahilan upang tayo ay mapahamak lahat. At si Sect Master Daryl ay walang sapat na oras para magtagal pa siya dito. Dahil si Sect Master Daryl ay humanap lang ng tiyempo na makaalis sa pagbabantay sa labas ng kaharian ng reyna ng mga Engkanto na si Reyna Blanca. Kaya umalis din agad si Sect Master Daryl kanina. Matapos niyang masabi sa amin ni Z ang kanyang mga dapat sabihin. Kaya kami lang muna ang kinausap ni Sect Master Daryl kanina. At sinabi kanina sa amin ni Sect Master Daryl ang lahat ng mangyayari dito sa imperyo na ito na pagmamay-ari ng reyna ng mga Engkanto na si Reyna Blanca. Sinabi ni Sect Master Daryl na ang reyna ng mga Engkanto na si Reyna Blanca ay nagnanais na magkaroon ng sarili niyang kasundaluhan na magbabante sa kanyang imperyo at kaharian. Nais ng reyna ng mga Engkanto na si Reyna Blanca na mas mapaghigpitin pa ang kanyang imperyo at kaharian. Tuldok, sinabi din sa amin ni Sect Master Daryl na ang reyna ngayon ay nagnanais magkaroon ng mga general at pinunong general ng kanyang mga kasundaluhan. Alam ko nagtataka kayo kung bakit tinatawag na reyna ang prinsesa ng mga Engkanto. Ang prinsesa ng mga Engkanto na si Prinsesa Blanca ay isa ng reyna ngayon. Ang imperyo na ito at ang kaharian na nandito sa loob ay kanyang papatakbuhin ng sarili niya lang. Hindi nasabi sa amin ni Sect Master Daryl kung kailan magtatalaga ng mga general at pinunong general ni Reyna Blanca para sa mga kasundaluhan niya. At ang mga kasundaluhan na nandito ngayon sa kanyang imperyo ay kanya niya ng hawak-hawak at hindi na si Haring Harry. Tuldok. At ang dahilan naman ni Sect Master Daryl na hinahangad niya maging pinunong general siya ng mga kasundaluhan ni Reyna Blanca. Upang makontrol niya ang mga kasundaluhan ni Reyna Blanca. Magkakaroon siya ng power para mautusan ang mga Engkanto sa mga dapat nilang gawin. Kapag nakontrol niya na ang mga kasundaluhan ni Reyna Blanca, gagamitin niya ito para tayo ay kanyang maalis dito ng ligtas. Magagawa niya tayong maalis sa imperyo na ito na pagmamay-ari ni Reyna Blanca na walang mapapahamak sa ating lahat. Kung tutuusin kayang-kaya na tayo ngayon ialis ni Sect Master Daryl dito kahit sa mga oras na ito. Subalit iniisip niya ang magiging kaligtasan nating lahat. Ayaw ni Sect Master Daryl na may mapaslang sa ating lahat kapag isinagawa niya na ang pagliligtas sa ating. Kaya sinabi ni Sect Master Daryl na dapat muna siya mahirang o mapili ni Reyna Blanca na maging isang pinunong general. Nang para sa ganon tayong lahat ay kanyang maaalis dito na walang napapaslang kahit isa sa atin. Kaya mga kasamahan konting tiis pa, nangako si Sect Master Daryl na tayo ay iaalis niya sa lugar na ito.
Tayo ay kanyang tutulungan lahat para makatakas na tayo sa pagiging alipin ng mga engkanto. Pagkatiwalaan na lang natin ang mga pangako ni Sect Master Daryl. At huwag kayong mag-alala. Si Sect Master Daryl ay magiging pinunong general ng mga kasundaluhan ni Reyna Blanca. Dahil kapag si Sect Master Daryl ay naghangad ng isang bagay na dapat niyang makuha ay kanyang napapagtagumpayan niya. Ang pagiging Diyos nga sa God's domain ay kanyang nakamtan. Kaya ang pagiging pinunong general ng mga kasundaluhan ni Reyna Blanca ay kanyang magagawa din iyon. Mag-antay-antay lang tayong lahat. Sa ngayon sinabi ni Sect Master Daryl sa amin na kami munang dalawa ni Z ang gagabay sa inyo. Pinag-iingat niya tayong lahat sa mga dapat natin ikilos upang walang mapahamak sa atin ni isa. At kailangan din natin maging maingat sa mga dapat natin pag-usapan lalo na tungkol kay Sect Master Daryl. Dahil hindi pwedeng mabunyag na si Sect Master Daryl ay hindi isang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto. Kapag nangyari na mabuking si Sect Master Daryl, mahihirapan siyang magawa na tayong lahat ay kanyang mailigtas at maalis sa lugar na ito. Alam naman natin at nasaksihan natin lahat kung gaano kalupit ang reyna ng mga engkanto. Nakita natin kanina kung paano niya pinaslang ang ilang mga kasundaluhan niya. Dahil lang sa pagkakamali ng mga ito. Kaya mga kasamahan, iwasan natin na mapag-usapan ang tungkol kay Sect Master Daryl, lalo na ang kanyang hangarin na tayo ay kanyang iililigtas at tayo ay kanyang aalis sa imperyo na ito. Sabi ni Shaul. At si Z ay muling nagsalita at sinabi. Tama ang lahat ng sinabi ni Shaul. Sa ngayon mag-antay na lang muna tayo sa mga ipapagawa sa atin ni Sect Master Daryl. Tutungo naman ulit si Sect Master Daryl dito sa atin. Para tayo ay kanyang kausapin sa mga dapat natin gawin. At ipapaalam naman niya sa amin na kung kailan ang pagtalaga ng reyna ng mga engkanto ng mga general at pinunong general ng kanyang kasundaluhan. At sasabihin din sa ating lahat ni Sect Master Daryl kung siya nga ang hinirang na maging pinunong general. Sinabi niya din na may tamang oras para kayong lahat ay kanyang maharap at makausap. Kaya ang mga inaasam nyo na makita siya at makausap ay mangyayari at mangyayari iyon. Tulungan natin si Sect Master Daryl na tayo ay kanyang maalis dito kahit sa simpleng pag-iingat lang natin lahat. Kailangan ay maprotektahan natin si Sect Master Daryl na hindi mabunyag na siya ay hindi isang engkanto na nasa hanay ng mga kasundaluhan ni Reyna Blanca. Mga kasamahan, makakaasa ba kami kayong lahat ay mag-iingat na din sa bawat kilos na inyong gagawin? At makakaasa ba kami na kahit anong oras ay hindi nyo mapag-uusapan ang tungkol kay Sect Master Daryl? Sabi ni Z sa lahat ng mga kalalakihan. Nang marinig ito ng lahat ng mga kalalakihan, sila ay sabay-sabay na sumang-ayon at sinabi, Shaul at Z, makakaasa si Sect Master Daryl na kami ay lubos na mag-iingat sa bawat pagkilos namin na gagawin. At hindi namin hahayaan na mapag-usapan ang tungkol sa kanyang at sa kanyang hangarin na tayo ay kanyang ililigtas dito. Sabi ng mga kalalakihan ng sabay-sabay. At ang isa sa mga kalalakihan ay muling nagsalita at sinabi. Tama Shaul at Z. At mga kasamahan, hayaan na muna natin sila Shaul at Z ang gumabay sa ating lahat. Kailangan din natin sundin ang mga nais nila Shaul at Z. At wag natin hayaan na tayo ang maging dahilan upang mabunyag ang tinatago ni Sect Master na pagkakilanlan. Kapag nabunyag na si Sect Master Daryl ay hindi isang engkanto at ito ay nagpapanggap na isang sundalo ni Reyna Blanca. Si Sect Master Daryl ay hindi naman mapapahamak dahil kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang totoong mapapahamak ay walang iba kundi tayong lahat. Imbes na tayo ay maaalis ni Sect Master ng ligtas sa lugar na ito. Kapag mabunyag ang kanyang tunay na pagkakilanlan, mahihirapan si Sect Master Daryl na tayo ay kanyang iligtas lahat. At baka tayong lahat ay mapaslang pa. Kaya kailangan natin pag-ingatan ang lihim na pagpapanggap ni Sect Master Daryl na isang sundalo ng mga engkanto. Kaya mga kasamahan, tayo ay magtulungan lahat para din sa ating kaligtasan at sa ating magiging kalayaan. Sabi ng isa sa mga kalalakihan. At ang isa sa mga kalalakihan ay tumingin kila Shaul at Z at muling nagsalita at sinabi. Shaul at Z, makakaasa si Sect Master Daryl na kaming lahat ay mag-iingat. Tutulong kaming lahat para magawa ni Sect Master Daryl na tayo ay kanyang mailigtas ng ligtas sa lugar na ito. Sabi ng isa sa mga kalalakihan. Nang marinig ito nila Shaul at Z, ang dalawa ay nagkatinginan at ngumiti. At si Shaul ay nagsalita at sinabi, Salamat mga kasamahan.
Sa ngayon panghawakan natin ang pinanggako ni Sect Master Daryl. Sa ngayon itigil na natin ang ganitong usapan baka tayo ay mapansin ng mga kasundaluhan sa lahi ng Engkanto na tayo ay nagpupulong ngayon at nag-uusap-usap. Baka maghinala sila sa ating lahat. Kaya bumalik na tayo sa mga ginagawa natin kanina. Magpatuloy na tayo sa pagbuo ng ating masisilungan. Sabi ni Shawl. Nang marinig ito ng mga kalalakihan. Silang lahat ay tumugon at sinabi. Masusunod Shawl at Z. At ang lahat ng mga kalalakihan ay mas naging masigla at nagkanyang-kanyang balikan sa kanilang mga ginagawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!